Kalikog ablis yung Bible gikan sa Matthew chapter 5 verse 17 hangtod 20. Kalikog basa Matthew chapter 5 verse 17 up to 20. Ayaw ninyo doon na biyani ako aron pagsalikway sa balaod ng Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako maani aron pagsalikway niini, kundi aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timadi kini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing gamay na kurte o ang labing yutay na bahay sa balaod, bilis kayo sa iluwan, hapot na tuman ang tanan. Buta ang dili tutuman, bisan sa labing gamay na bahay sa kasubuan o magtudlo sa uban. Pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa kinarian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban, pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa kinarian sa langit. Buta mag-ingon ako kaninyo, na dili kamo magasulot sa kinarian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubutong sa Diyos, sama laban sa gahimo sa mga magtutugdo sa balaod sa mga Pariseo. Praise God. Hallelujah. So duha ka buwan ato nahisgutan no ang kinibitawng diferensya ug unsay balaod, unsay grasya. Duha ka buwan, importante kay na nga makita natong diferensya sa balaod ug sa grasya kay kasagaran sa mga simbahan, kasagaran sa giwali ron, gi-emphasize og mayo ang balaod o gi-emphasize og mayo ang grasya to the point nga wala na makit-iba unsay sakto bitawng perspective bitaw sa balaod kay kundi nimo makita ang unsay saktong perspective sa balaod, di sad nimo makita og unsay sakto gyud nga definition kahulugan in the spirit ug unsay grasya, unsay balaod, apektahan na imo yung kinabuhi. Di gyud na nimo malikayan, igo gyud na imo kinabuhi nimo. So tagaan ta mo recap so duha ka buwan, kay daghan man yung wala makadungog ani. Ato lang balikon gamay nya paghuman pasagdan natong Holy Spirit ug asa ta nadalho no. So again, sa giwali na nato, sa ato na naandan o sa ato na nahibaw-an, kitantanan mudawat gyud sa punto nga ang grasya gasa. Gasa ginagrasya. So gihatag na sa Ginoo. So ang Bible nagsulti John chapter 1 verse 17, the law came by Moses but grace and truth came through Jesus Christ. So the law came by Moses but grace and truth through Jesus Christ. Grace, unsa man ning grace? Unsa man gyud pinaka-igo gyud ani pinaka-tumbok gyud ug pinaka-specific nga definition sa grasya. Grasya is the enabling power of God. Mao nay definitions theology kung maghisgot ta grasya, God's enabling power. Pero kung atong isumada para masabtan pa gyud natong maayo, tagaan natong laing definition, God's ability. Abilidad sa Ginoo nga gihatag sa imuha. Mao nay grasya. What do you mean by truth? Unsa may kahulugan sa kamatuoran? Ha? Kamatuoran na, unsay kahulugan sa kamatuoran? Unsa may kahulugan sa kamatuoran? Unsa may opposite sa kamatuoran? Para masabtan na tugmay ang kamatuoran. Unsa may opposite sa kamatuoran? Bakak, unsa pay lain? Ignorance. Sa ato pa, if you are living in a state of lie, kung nagpuyo ka sa estado or kahimtang sa bakak or kahimtang sa pagka-ignorante, igo gyud imong panginabuhi. So akong balikon, ang Bible nagsulti, unsay sulti sa Bible? Klaro kay sulti sa Bible no, you shall know the truth and the truth shall set you free. You shall know the truth and the truth shall set you free. Mahibaw kas kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y maghatag nimo kagawasan. Ang tao nagkinahanglan kagawasan. Kuwa kay kagawasan sa pangwarta, nagkinahanglan kag kagawasan. Kuwa kay kagawasan sa panglawas, nagkinahanglan kag kagawasan. Kuwa kay kagawasan sa relationship,
nagkinahanglan kag kagawasan. So unsa may problema nimo kay nagkinahanglan kag kagawasan? Kamatuoran. Ngano nagkalisod-lisod man ka financially? Question, ngano nagkalisod-lisod man ka financially? Ngano nagkalisod-lisod man ka physically sa imong health nimo? Ngano nagkalisod-lisod man ka sa imong relationship? Because you don't know the truth. Unsay gisulti ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ngano man? Ang tao nasaag man, so gipadayag niya ang kaugalingon as daan. Ngano miingon man siya, I am the truth, gipadayag niya ang kaugalingon as kamatuoran. Ngano man? Kaya ang tao nagpuyo man sa gitawag na tog state of ignorance. Sa Binisaya pa, estado sa pagka-ignorante. Kung nagpuyo ka sa estado sa pagka-ignorante, duhara na. Either nagpuyo ka sa estado sa pagka-ignorante or nagpuyo ka sa estado sa bakat. So, maunay reason nga nagkalisod-lisod ka financially, nagkalisod-lisod ka physically, nagkalisod-lisod ka sa imong relationship. Ang imong kinabuhi, gubot paslukot, way kalinaw, way kalipay, kaapas lang pirmis, apsunon, nga di gyud maapsan. Mura ka gasawon ba, gisugat ang sug. Maunay kinabuhi sa tao mga igsoon, nga wa kailas Ginoo. You shall know the truth, and the truth shall set you free. You, dili ako. Ikaw ug ako. Ang pagsabot sa kamatuoran, kuwang. Ang pag-ila sa kamatuoran, maoy gikinahanglan. So ko, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So unsay solusyon sa atong giatubang ron, kamatuoran? Unsay gisultin Jesus? I am the way, the truth, and the life. Unsa pay gisultin sa John? The law came by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Unsa may kahulugan sa if grace is God's enabling power or God's ability, how do we define the truth? Layman nga pag-define na, kanang atong i-define siya, tagaan natong kahulugan sa pamaagi nga masabtan og dali sa tao. Unsay pasabot sa truth? Original meaning. If you know the original meaning of life, you are set free. If you know the original meaning of what you are going through right now, you are set free. What do you mean by truth? Original meaning. Unsa gidaan ni Jesus Christ? Grace. Unsa pa? Kamatuoran. Pag-enkwentro niya sa mga parasiyo, nag-encounter siya sa mga parasis, naghisgot sila balaod. Usbon ako, pag-encounter niya sa mga parasis, pag-atubang niya sa mga parasiyo ug mga sadusiyo, naghisgot sila balaod. Giingnan niyang balaod. Giingnan niya mga parasiyo, ang inyong balaod, kung makitaan nga nakasa sa adulteryo, kana adultery na kaya nakitaan man. Pero sa akong gingharian, nagtanaw pa lang kas babae, unsay gibuhat ni Jesus? Kasa na ka. Sa inyong balaod, kung makapatay ka, nakasa ka o murder. Sa akong gingharian, nagdumot lang ka. Question, pagsulti ni Jesus, nawala bang balaod? Wala mawa ang balaod pagsulti ni Jesus. Wala mawa, no? Maunay atong usang bantayan na to, kasi daghang mga simbahan, nagsig tudlo, wa nay balaod, ato ni ibutang saktong perspective mga igsoon, sabto na to ni maayo. Kay kung di na to ni masabot mga igsoon, mao na, di gyud matangtang ang korupsyon mga igsoon sa atong kinabuhi. Musbo na ko, di gyud matangtang ang korupsyon sa imong kinabuhi. Kung di matangtang ang korupsyon sa imong kinabuhi, wa gyud asinso. Ngano man? Purti man imong kurap man kay ka. So unsay gibuhat ni Jesus? Gidala niya ang original meaning sa balaod. Sa mao ni meaning. Ina nga kinahanglan pa magpaabot pagtestigo ni tan-aw pa lang kas babae naghunahuna nga dili maayo, nakasa na kag adulteryo, nagdumot pa kasi mo igsuon, nakasa na kag murder. So unsay gibuhat ni Jesus? Gi-elevate niya ang balaod. Kita man gud ang ato mangong nahibaw-an mga igsuon when we talk about Pharisees.
Ato nahibaw as Pharisees God. Kini manggong kana mga Parasiyo nakatuman as balaod, mauni mga tao nga ligdong kayo nga nakatuman sa balaod. Wrong. Sayop na. Pero sa di pa nato hisgutan og may mga igsoon, mo recap sa ko gamay sa ato na hisgutan sa dugay na kaayo pagsugod nato ni mensahia about grasya. Sa di pa nako daganon og may mga igsoon og i-recap nato og may encapsulate nato ang balaod ato sa hisgutan ng grasya. Number 1, the law talks about what men ought to be. The law talks about what men ought to be. Ang balaod naghisgot kung unsay dangatan, kung unsay maabot sa tao. Tapos muna ko, ang balaod naghisgot kung unsay dangatan ug unsay maabot sa tao. Sa ato pa naa kay abdon. Na kay dangatan, mao nay balaod. Kung tanaw nga may comparison na sa di pa nato kastiguhon og maayo ang grasya. Ato sang paboran ang grasya gamay ron. Okay, number 2. Grace reveals who God is. Pause po na ko. Number 2, grace reveals who God is. The law talks about what men ought to be. Number 1 na siya, no? Paspasan lang na to. Number 2, grace reveals who God is. Ang grasya, nagpadayag kung kinsa ang Dios. Wa na kay abton, wa na kay dangatan, kundi gipadayag niya ang iyang grasya diri sa atoa. Grace reveals who God is. Aside sa dana, gi-reveal niya kung kinsa ta. Usbon ako, ang trabaho sa grasya, gi-reveal niya kung kinsa ang Dios. Gipadayag niya kung kinsa ang Dios. Unsa pay trabaho sa grasya? Gipadayag sa grasya, pinaagis tabang sa Espiritu Santo nga makakita ka kung kinsa ka. Trabaho na sa grasya. Ganina, ang balaod, the law talks about what men ought to be. Ang balaod naghisgot kung unsay imong maabtan. Okay? Ikatulo, sa perspective sa balaod, from the perspective of the law, God demands righteousness from sinful man. Sa perspective sa balaod, ang Diyos nagdemand og pagkamatarong sa tao. Pero sa grasya, under grace, God provides righteousness as a gift. Gihatag niya ang pagkamatarong niya as gasa. Okay? Under the law, okay? Under the law, you have to repent first. Under the law, you have to repent first before God can bless you. Okay, sa balaod, muna ko ha, sa balaod, kinahanglan kang maghinulsol para panalanginan. Pero sa grasya, lahi, panalanginan una ka, ayha ka mag-usab. Iya kang panalanginan og may panalanginan kanyang mayo, hangtod ka makaamgo nga maghinulsol ka. Ingon na kanindot ang Ginoo. Grabe ang Ginoo no. Unsay gisulti ni Paul, the goodness of God leads a person to repentance. Balikon ako, the goodness of God leads a person to repentance. Pasabot ana, panalanginan kag may Ginoo, panalanginan kag may sagpaon ka balibali siyang grasya, sagpaon kag balibali siyang kaayo. Bahatagan kastanan mo gikinahanglan hangtod ka maghinulsol. Ang balaod dili. So pumagis balaod. Kinahanglan sa ka maghinulsol ay kanya panalanginan, balaod na siya. Kuha niyo magison. Under grace, God blesses you first and His goodness will lead you to repentance. Okay. Sa Bible, ang usa ka illustration ani nga grabe kay tanan nga nindot kay tanan. Nga makita na to bitaw ang picture bitaw sa gracias Ginoo nga nag-uban sa mga tao. Katon dito sa Egypt. Gikan sa Egypt padung sa Sinai.
Sa ilang biyahe gikan sa Egypt padong sa Sinai, wa gyud to'y balao didto, puro to grasya. Bisag unsa nila kalikramador, wa gyud sila patyas Ginoo. Wa gyud namatay nila. Kada likramo nila, way tubig, tagag tubig. Way kaon, tagag kaon. Tanan panalangin, gihatag mais Ginoo, gipailag yung mais Ginoo yang nature. Pag abot sa Sinai nga nanay balaod, didto namatay ang tao. Grabe no, grabe kayong grasya no, 40 nindutas grasya. Kung nindot kayong grasya mga igsoon, 40 nindutas balaod, kung nakasabot lang kas balaod. Pero maglisod tagsabot, nga naman. Namangoy gisulti ni Paul, nagisulti ni Pablo ba? Balik ko ablis yung Bible, Romans chapter 6. Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 14. Kaya kinahanglan dili na kamo magpaulipon sa sala, samlit dili naman kamo ilalom sa balaod, kung dili ana-ana sa grasya sa Dios. Os magbalik pa. Kaya kinahanglan na dili na kamo magpaulipon sa sala, samlit dili man kamo ilalom sa balaod, kung dili ana-ana sa grasya sa Dios. Okay. Atong basahan sa English ha. Romans chapter 6. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. For sin shall not have dominion over you. Kining word sin diri ato ning ilisdan og poverty. Ilisdan atog sickness, ilisan atog diseases, kung ato binisayon, ilisdan atog kalisod, kawadon o kasakit. Okay? Unsa gisulti diri? For sin shall not have dominion over you. For poverty shall not have dominion over you. For sickness and diseases shall not have dominion over you. Ano man? Because you are under grace. And you are not under the law, but under grace. Karon, kung tinuod yung kang nagpuyo sa grasya, supon ako kung tinuod yung kang nagpuyo sa estado nga gitawag na to grasya, wa na ginang kalisod. Kung tinuod kang nagpuyo sa estado o kahimtang sa grasya, wala na ng kasakit, wala na ng kalisod, wala na ng kawadon. Ngano man, wa naman ka mailawom sa balaod. Pero kung nailawom ka sa balaod, igo gyud ka diha, igo kas kawadon, igo kas kasakit, igo kas kalisod. Pero unsa man ning giingon ni Paul nga kung nagpuyo kas grasya, wala ka mailawom sa balaod, ato nang klarohon. Ngano man? Klarohon ato na unsay pasabot ana. Ha? Klarohon ato may unsay pasabot ana. Hello? Atong klarohon kung unsay pasabot ana. Kay kung di na nimo masabtan, magtuo ta nga ang balaod nawa na. Nguingon ang uban, hala na unsa naman taon is pastor, uy, nagwali naman nig balaod, uy, di man ni mao. Palag ko basa sa inyong Biblia, Romans chapter 3 verse 21, kini mga igsoon, kung madi ka kasabot ani, pati yung lisudas imong kinabuhi. Sabton gyud nato nig mayo. Romans chapter 3 verse 21. Sugdo na to 28. No. Revelation 3:28 hangtod katapusang verse. Revelation naman, Romans chapter 3. Excuse me, pasaylo ako. Romans chapter 3 verse 28 to 31. Okay, sige, 28. Kaya sa giingon ko na ang pagtuo
mahimong katarong sa Dios. Inaami lamang sa pagtuo. Dili sa pagtuman sa balaod. Diyos pa lamang siya sa mga Hudyo. Dili pa siya Diyos man sa dili Hudyo. Matungkol na siya Diyos usab nila. Saglit usar man ang Diyos. O himo niyang katarong ang mga Hudyo pinasikat sa ilang pagtuo. O ang mga dili Hudyo himo niyang katarong pinag-iusap sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga isalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Hininuwag, iliko nato ang balaod. Balikag basawad, katapusang bersikulos, chapter 3. Tapusang bersikulo. Tungod usab ang Dios. Himo niyang matarong ang mga Hudyo pinasikat sa ilang pagtuo. Ug ang mga dili Hudyo himokon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Katapusang bersikulo. Nagpasabot ba kini nga gisalit ko ay nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Dili ko hinuon nato ang balaod. Hinuon niya ang balaod. Ha, klaro kayo no? Ako basahin sa English ha? Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. O, sa isulting Paul, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Na-justify ang tao, pinaagis pagtuo, o dili pinaagis ang pagtuman sa balaod. Tinuod na. Na-justify ka. Na-justify ka. Usbo na ko. Kadit lang mga igsoon na. Namagoy naminaw na ito mga igsoon. Kunin ko ano niya cellphone sa... Do we then make, Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang justification na to, o ang atong pag-experience sa salvation, pinagi grasya, pinagis pagtuo. Okay? Gingon ni Pablo dire, a man is justified by faith without the deeds of the law. 27, is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Okay? 30, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Okay? 31, do we then make void the law through faith? Balik ko basa 31. Dakag maitingog brad. Balik-balik ko na ito nagbasa. Nagpasabot ba kini nga gisalikuan nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Dili ko hinuon nato ang balaod. Gilig-on, hinuon nato. Balaod. Ang balaod. Wala magpasabot. Pero makong pagsabot ang tumanin yun nato ang balaod. Kaya ang grasya. Okay? Libog no? Libog kamay no? Okay. Ang tao, sa iyang pagkatao, di gyud niya matuman ang balaod. Sa iyang pagkatao, di gyud na niya matuman ang balaod, mga igsuon. Wala sa gyud tao nga makatuman sa balaod, ug wala gyud tao nga ma-justify sa balaod. Kasi nabot ta diha. Okay? Pero unsa may gisulti diri ni Pablo? Ningon mas Pablo nga ang nagpuyo sa grasya, wala may ilawom sa balaod. Sa ato pa, kung nagpuyo ka sa grasya, wala na kay obligasyon sa balaod. Mao na atong pagsabot. Kung nagpuyo ka sa grasya, wala na kay obligasyon sa balaod. Di ba? Mao man na ato nasabtan sa karaan. Pero atong klaruhon unsay gisulti ni Kristo. Kaya harong masabtan nato ni Mayo ning gisulti ni Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Ang wa na'y dominion, ang limitasyon, ang kalisod, kasakit, wa na'y dominion sa imuha, wa na'y kagahom sa imuha. Ngano man? Kay wa man ka mailawom sa balaod, kung dili na inlawom sa grasya. Pero unsa man ning klasya sa balaod? Ato ni i-define, ngano man? Hatag man ni kalibog, kundi ni nato masabtan.
Aton tan-aw ang gisulti ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17. Pali ko basas in English. Kanang English, kinsa na English ya? In NIV or King James. Pali ko basa. Mateo 5:17. English, insa na English ya? Paliw ko basa. Do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teaching of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teaching come true. Kinsa na King James version? Paliw ko basa. King James ha? Or in NIV, kanang imo Master Marks, unsay version ana? Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Think not. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. Gisulti yun ni Klaro, giklaro yun ni Jesus. Giklaro yun niya nga wala siya muanhi diri para pagguba sa balaod. Pinaunsa naman ning ato ang nasabtan ron nga moingon man ta nga wa nay balaod, di jud na mao. Di jud na mao. Si Jesus mismo niingon siya imo paguna-una, think not, do not imagine, do not consider, do not think. Sa pasabutan ng do not think, do not imagine, do not consider. Unsa pa? Do not presume, nagiguba niya ang balaod o ang prophets. Unsa ang gibuhat? Unsa gisulti niya? Do not think that I have come to destroy the law and the prophets, but to fulfill it. Unsa pasabutan ang word fulfill? Fulfill means to explain, to demonstrate, to enforce, to manon. Pero problema ni ron, kaya wa may tao makatuman ani. Di man ni matuman og tao. Ang nakatuman sa balaod para sa ato si Kristo. Ang question, kinsa man ka sa sod nimo? Kana diha ta magdaog kay kung mo identify ka sa imong pagkatao, di gina nimo matuman. Pero mo identify ka kung kinsa ka, diha kang Kristo, that you are one with God, matuman na nimo. So unsa man ning klases balaod nga gisulti ni Pablo nga wa matuman awa kini. Unsa man ning klases balaod nga giingon ni Kristo ni Pablo nga kung nagpuyo ka sa grasya, wa ka mailawom sa balaod. Atong tan-aw na sa ato nang nahibaw-an, sa ako nang gisultis makadaghan. Ako na nang nasultis makadaghan. Uspon ako, sa ako nang nasulti sa makadaghan. Bantayanan kayo ni? Bantayanan kayo, ano man? Pag maghisgot magubalaod, ato magugirat-sada tanan. Pero atong tan-aon, ug unsang klases balaod ang gipasabot ni Pablo, nga wala na mo mailawom sa balaod, kaya nagpuyo mo sa grasya. Palikog tan-aw. Yan, napay lain. Pag maghunahuna tag parasiyo, ang naa sa itong hunahuna nato, tanawa, kung maghunahuna tas parasiyo, ang naa magud sa hunahuna nato, hunahuna tag parasiyo, naa sa hunahuna nato, ka na mga parasiyo, mga ligdong na ang mga tao, nga nakatuman sa balaod.
Mga ligdong ang mga tao nga sila ray nakatuman sa balaod. Mo nang gitawag sila self-righteous. Oh, di ba? Self-righteous. Okay, palihog kong tanaw sa yung Bible, Matthew 15. Tan-awon gyud nato kung ang mga parasiyo nakatuman bas balaod. Matthew 15 verses 1, 2, 3 and 4. Palihog kong tanaw. Ay pila ka partiyo o ka magtutudlo sa balaod gikan sa kalit idong kaniso o kumapana kaniya ano naglapas man ang imong mga tinuna sa pagtulungan na ipasunod sa nato sa atong mga katigulangan dili sila mangunaw o gustong paagi sa dili pa sila naon Jesus itubag o manong naglapas ng sabkamo sa suko sa Diyos o kung inyong gisunod ang inyong pagkalingon pagtulunan kay nag-ingon ang Diyos tahura ang imong amahan o inahan o bisan pinsa na magsulting kautan batok sa iyang amahan kung inahan ng patyo apan nagtudlo ka mo na kung ang usa ka tao may katapag punta sa iyang amahan o sa iyang inahan apan siya mingon iya pili sa Diyos dili na kinahanglan na tahuron niya ang iyang amahan kini mao'y inyong paagi sa pagkalikway sa pulong sa Diyos Tanawa? ang inyong pagkalingon Nawa, on si sipiat. Nadya alam, Brad. Nawa ha, on si sipiat sa mga parasiyo ha. Tanawa. Ano iwa katuman? Kining gitawag og self-righteous sa religion nga mga parasiyo, giingon natog nakatuman sa balaod. Kuan na mga parasiyo, mo na mga tao nga nagtinir Dios balaod. Ang ato pong naa sa tong nahuna, balaod sa Dios ilang gituman. Sultian ta mo mga igsoon, dili balaod sa Dios ilang gituman. Daraay sa isulti ni Kristo. Giinkwentro siya sa mga parasiyo, giingnan siya sa mga parasiyo. Ano man na imong mga disipulo? Nga di na manghinaw kumangaon. Grabe no? Kibaw ba mo mga igsuon? Atong illustration nga kung gisulti niyo sa makadaghan. Nga nangutana ang bata sa iyang mama, ma, unsam nang napo kasugo ma? Ingon dahil sa bata, ingon dahil ang inahan sa iyang anak. Kanang napo kasugo dong, mo na'y sugo sa Ginoo. Ingon dahil bata, may dahil Ginoo manok, kinapura ka buk, imuha manok, purting daghana. Kibaw ba mo pila ka buok gidugang sa mga parasiyo? Kibaw ba mo pila ka balaod gidugang sa mga Hudiyo? Sa balaod ni Moses? Kibaw ba mo pila ka buok? 600 kapin gidugang nila. Usa sa balaod na kanang di kanang usa sa balaod kinahanglan manghinaw ka sa imong kamot. Nya kun dili gani magtutuo, di gyud ka mukuyog og kaon. O mo na ila balaod nila napay perting daghana ana. Uto ningon ang operasyon. Ano man mo? Manghaon mo, di mo mahinaw. Sa itubag Jesus. Kamo. Ngano man sad mo? Ngano man sad mo? Nga sa inyong pagtuman sa balaod, sa pagtuman sa inyong tradisyon, wa mo kabantay, gawa ninyo matuman ang balaod sa Ginoo. Gisupak man ninyong balaod sa Ginoo, pinaagis pagtuman nyo sa inyong tradisyon. See? Sa ato pa, sa ilang pagtuman, sa ilang tradisyon, sa ilang denominasyon, naligsa nila ang balaod sa Dios. Nakuha ko niyo maison? Naligsa nilang balaod sa Ginoo sa ilang pagtuman, sa ilang tradisyon. Same thing karong panahona. Naay mga simbahan nga perting daghanang balaod. Usa sa mga balaod pertindaghan ang balaod, pertindaghan ang tuo-tuo. Muingon sa ning ubang pastor, ayaw mong simba sa laing simbahan. Agoy, hala. Kay makasa ka. Ayaw kaligo og Bernis og sana Martis no? Oh. Ayaw kaligo Bernis og Martis. Ayaw pag simbag laing simbahan kay makasa ka. Agoy, ayaw paminaw, laing magwawali. Ako rin yung paminawon. Di na mao. Hasta naman, purtindaghanang balaod. Muna niingon ang Ginoo, niingon si Jesus Christ ba? Ligri kayo niingon si Jesus Christ. Kamong mga parasiyo, no? Alaot, yun mo.
Unsa kibaw pa mo unsa inyong gibuhat sa inyong mga sakop? Gipugna ninyo nga makasud sa gingharian sa Dios. Gipugna ninyo. Pugna ninyo ano man, na may mga leaders ron nga kung mag-practice kag paminaw sa tingog sa Ginoo sa sud nimo, ino ka sis? Misis, delikado na imong gibuhat. Di na maayo. Delikado kay na imong gibuhat. Kana imong pagpamalandong nga daghan kay kag nasabdan, delikado kay na. Delikado kay na. Dili na mao. O, see? Gipugna nimo. Perting daghanang balaod mga igsoon ay mugadto sa assembly kay mangadto kanimo didto. Nako, halaka. Makulto gid mo, pantay gid mo, ay gid mo paminaw ng Pastor Ibing, mga yabag yun yung kinabuhi. Nakahinomdom ko ba sa Cebu? Nagwali ko dito sa Ermita, na inamatyan. Wali ko dito. Pag human ako wali na iniduol, ingon din siya, nidutas imong wali, Pastor. Uy, grabe, Pastor, na-bless kay ko. Sus, ingon, ani palang kita pirmi, Pastor, no? Sus, madasig yung kumusimba pirmi, Pastor, kaya malig-on yung ko sa imong mensahe. Pero, Pastor, grabe, no? Karon ba? Nagdaghan naman sa ang kulto diri sa Cebu. Akong amiga, Pastor. Akong amiga. Kini si Sister ko, di na lang ako nganla, no? Ako na lang nganlag Sister Marga. For example na, butangan lang ako. Kini si Sister Marga, nga akong amiga, pertin ng pagkakulto, ha? Naay nag-Bible study nila diha nga pastor. Nagibauran gyud mi, nga mismi pagtan-aw siyang mata, di gyud mi mo tan-aw kay madaha kuno mi. Grabe ang kultuha, Pastor. Ni Sister Jesus, grabe. Sila ra bagyud daghan ra bagyud silang nada. Giingnan mi sa mo pastor nga di gyud mi maminaw ana niya. Kay madaha gyud mi. Ako mga igsoon, mura ko nakaladok sa akong laway ngano man. Kay katong iyang amiga, ako may nag-Bible study. Ang mabasis? Grabe, no? Grabe yung kayo, no? Grabe kayo. Grabe kayo. Madag yung kuno ka. Pero lahi ng imong ha, Pastor, kay malig-on ko. Kuwang na ko ingnon nga. Sorry kay ha, ako bitaw to dito. Nagtudlo nila. So si Jesus sa iyang panahon, nganlan sa kulto. Kung gusto nyo ka mutubo ang katawhan sa Ginoo, tudloy sila sa pagpaminaw sa Ginoo, ngano man. Okay ha, pasabton ta mo ha. Maghisgot, tagaan lang ta mo gamay gyud nga overview unsa ning balaod. Natay gitawag physical law. Natay gitawag mental law. Natay gitawag universal law. Natay gitawag divine law, moral law. Natay gitawag spiritual law. Spiritual. Kanang gitawag na kung spiritual law, di jud na matuman sa tao kung di ka grasyahan. That's why God has given us the ability to fulfill the law. Gitagaan kag abilidades Ginoo nga matuman imong grasya, matuman imong balaod. Gihatagan kag grasya para matuman ang balaod. Maunay purpose sa grasya gihatag sa imuha. Okay? Karon, ang atong kadil, hari, ngano man, nagpuyo to siyang gingharian. Ang tawag sa iyang lugar nga gipuy-an, gingharian. Og ang gingharian nga atong gipuy-an, di man na mahitabo mga igsuon nga kanang gingharian, gitawag na tog nasod, walay balaod. Sa ako nang ginaingon, laws are the skeletal, the frame of a nation. Laws are the backbone of the nation. Dili mahitabo nga, dili na siya mahitabo nga mahimong usa ka nasod kung walay balaod. Sa ato pa, ang gingharian sa Dios na ay balaod. Wa pa ta maghisgot mga igsuon sa balaod sa gingharian. Wala pa, naghatag lang tag overviews balaod sa gingharian. Now, si Jesus Christ, atong hari, dili siya prime minister, dili po siya senador, hari siya. Lahi ning hari mga igsuon, kay kung unsay ilang gisulti, balaod na. Usbon ako, unsay ilang gisulti, balaod na. So when God speaks, it's a law. Maunay balaod mga igsoon nga basihanan. Karon sa atong kinabuhi, unsa puy imong gituhuan? Sa atong kinabuhi, unsa puy imong gituhuan? Mahimo nang balaod sa imong kinabuhi. For example,
kung mutuo ka nga luwa-luwaan sa mananambal ang imong o para ka maayo sa imong sakit, kung mutuo ka mahimo ng balaod sa imong kinabuhi. Maayo ka, nga naman kay mo magituhuan. So what you believe will become a law unto your experience. What you believe, ha? Kay mo may mong gituhuan. Magdaag ang taga-syudad, padung sa bukid. Bisag unsa og luwa ana, di gid na maayo. Nga naman di mo mutuo. So mo na gitawag nako universal belief system sa bukid. Ang mga tao po sa syudad, na po din sila gitawag na to universal belief system. Nga og di sila kagastong kwarta, di sila maayo. Oh, see, kita ka? Naaragya po din sa utok. So, again, balikon ako, daghan kay tang gi-consider nga balaod, take note daghan kayo ta gi-consider nga balaod sa yuta. Balaod nga atong gituhuan sa atong unahuna, gidawat nato gi-practice atong kaugalingon, pertin daghana atong balaod nga gidawat. But the truth is, those laws does not exist in the kingdom of God. Kana nga balaod, it does not exist in the kingdom of God. Wala na mag-exist sa gingharian sa Ginoo. So that's why, when we live in the kingdom of God, all those laws outside, especially universal belief system, all of it will be annulled. Tangkas gina. Ibot gina siya. Tangtang gina. Ano man? Nagpuyo naman kas gingharian, you have a new set of laws. Okay, karon naman kas Pilipinas. Nakas Pilipinas. Kung nakas Pilipinas, nailawom kas pamalaod sa Pilipinas. Mato kag Amerika. Nailawom pa ba kas pamalaod sa Pilipinas? Wala na. Nailawom na kas pamalaod sa Amerika. Mausad na des gingarian sa Ginoo. Nga naman, muna niingon siya, seek ye first the kingdom of God. Pangitao na tong gingharian sa Dios. Asa man, susod na to. Pero na follow up. And His righteousness. What do you mean by righteousness? Upright? Straightness? Unsa pa? What do you mean by righteous? Law-abiding citizen. Unsa man nga law imong gituman, it is the laws of the kingdom of God. Naidaghan nato hisgutan niya karon tanapkit unta mo overview unsa kanindot ni balaod mga igsoon. Hisgutan natong grasya. Hisgutan natong kamatuoran. Gihatag ra ba na ang balaod para dili tumanon? Wala. Wala gihatag ang balaod para dili tumanon. Gihatag ang balaod. Di na siya matuman sa tao, pero matuman na siya kung nakaila kag kinsa ka. Ang grasya, abilidad, gitagaan kag abilidad para unsa man, para pagtuman ug unsay isuguon sa Ginoo sa imuha. Ha? Gisangkapan kas Ginoo para matuman nimo unsay iyang gisugo sa imuha. Oh, nakuha sabtan ko ninyo. Pero sa di pa ta maghisgot mga isuon sa balaod sa gingharian, ibalik sa nako unsa ka importante ang balaod. Okay, baliko nako. Kining gitawag na to disorder, kaguliyang, or civil chaos. Civil chaos, kaguliyang sa usa ka nasod. Kaguliyang sa usa ka nasod. Pag magkaguliyang gani ang usa ka nasod, pag wala na gani law and order, wala na gani order and harmony sa usa ka nasod, na gani disorder, na gani civil chaos. Kabaw mo kung sa present? Kibaw mo kung sa na-exist niya? Violations balaod is taking place. Gi-violate ang balaod. Kung naay disorder, kaguliyang, civil chaos, kaguliyang gihapon. Number 1, unsay problema? Absence or ignorance of the law. Usbo nako, absence or ignorance of the law. Ikatulo, violation of the law. Usbo nako ha. Absence or ignorance of the law. Ikatulo, violation of the law. Mao na civil chaos. Mao na disorder. When the law is imposed, kung i-impose ang balaod, unsa may tabo? Order is taking place. If the law is violated, unsay resulta? Usbo nako, if the law is violated, unsay resulta? Kung ang balaod supakon, unsay resulta? Gubot. Disorder and civil chaos. So, unsa may tabuan disobedience,
produces disorder. Disorder produces self-destruction. Mas muna ko, maliko na ko ha. Violation of the law, unsay tawag na to ana, it is what we call disobedience. Disobedience produces disorder. Disorder produces self-destruction. Tanawa imong finances. Tanawa. Nakalisod-lisod ka, na kay na-violate. If disorder is taking place or if disorder is present, kung present gani kayong kaguliyang sa imong kinabuhi, kaguliyang sa kwarta, kaguliyang sa panglawas, kaguliyang sa relationship, na kay na-violate. Na kay na-violate. Gimalas-malas kag bayo. Bisag unsa na lay mo sudlong negosyo. Bisag unsa na lay mong imnon, lamyo nimo. Niinom na kag Shane Herbal Plus. Niinom na kag Power Cell. Wa lang yapon mawa ang hubag sa imong lubot. Nakakay problema. Nakakay problema. Libog ka kano man ning hubag mo. My God, Lord, ngano man ni magtakilid na man ko mulingkod. Nakakay na violate. Relationship, bisag asa ka mo adto na kay kontra. Ah, grabe. Bisag asa. Bisag kinsa na lang na kay kontra. Oy, na kay problema. Sa di pakiton kita mo unsa ka importanteng balaod. Tanawa ha. Pakiton ta mo unsa ka importanteng balaod. Ikaw na kay kwarta, Sister May na kwarta, daghan kay kwarta, investor may multi-millionaire. Human, na iniduol niya. Taga Basilan. To nagpuyo sa tawi-tawi ug hulo, ningon siya. Mrs. Invest diri sa amo ah. Nindot kay diri negosyo, booming. Booming kuno, adtos tawid-tawid sulo. Ang pangutana nimo, mo invest ka? Di ka mo invest dito, oy. Kibaw ka dagang kay kabusaya. Magsakay pa mo pambot pa doon dito sa isla dagang kay pirata. See? Unsa may tawag nimo ng pirata? Violators of the law. Mo na magdala kag pusil kay daghang kay violators of the law. Magdala na kag pusila ni pastor kay daghang kay violators of the law dire. Wa mo ko'y balaod ni lugar na pastor mo na magdadala kong armas. See? Nidoon ni mo dirista Cebu. Ningon si mo ha, mayor. Invest diri misis. Kaya law and order, kining peace and order diri. Nindot kayo. Ngano nindot man ang peace and gi-impose man ang balaod. Gi-impose. Gipatuman ang balaod. Ikaw, asa man ka mo invest? Adtos lugar nga wala gipatuman ang balaod? O adtos lugar nga perting daghanang kung magtukol ka negosyo, bisitahan ka sa Abu Sayyaf ini kagabi kay mga buhis. Pagbuntag pangayuan kag buhis in PE. Adlawan pod napoy miduol nimong politiko mingon, wa para ba ka kahuman sa imong datahan ha para magsugod ka diri sa imong negosyo. Giduol ka sa politiko. So grabe ang corruption, no? So kung grabe, what do you mean by corruption? People who are violating the laws. Mo ni corruption. Mga tao nga nasa otoridad, gi-violate nila balaod. So, tanawa sa imong kaugalingon. I-reflect sa imong kaugalingon. Kung sa imong kaugalingon, if you keep on violating the laws of honesty, laws of faithfulness, laws of commitment, honesty sa kaminyoon, law of honesty sa kaminyoon, laws of faithfulness sa kaminyoon, laws of love sa kaminyoon, imong gibayolate. Kung sa may buhaton sa imong asawa, abugnoon ka sa imong asawa, ano man? Ano man, gibuwak man imong. Iyang pagsalig, imong giguba ang balaod sa pagsalig. Balaod sa pagkapatinumanon, balaod sa pagsalig, balaod sa gugma, imong giguba. So, saan itabo nimo? Ang kaguliyang mo sa imong asawa, kaya imong giguba ang balaod. Balaod sa pagsalig. Kunya, nidool ka sa pastor. Moingon sa pastor, pastor, i-pray over ko, pastor. Maluoy ka, pastor. Harumang maglinaon sa kong paris. Dili pray over kinahanglan nimo. Bisag ampuan, pati kag dugay ka kumahuman. Iniguli nimo, mag-away ka po mo sa masawa. Ano man? Dili pag-ampo, gikinahanglan nimo. Ang gikinahanglan nimo, uli sa inyo ha, tumana ang balaod. Mauna diha. Ha? Inana ka importante balaod, mga igsoon. Pakiton tamoon sa differences Christians. 20 ka tuig. Nag-ampo ta nga mo dato. Di gyud ka mo dato. Pianti ka.
Pag-ampo, para mo dato. Di ka mo dato, anak. Ampo ka, para mo asinso ka. Di ka mo dato, anak. Di ka mo dato o di ka mo asinso, pinagi pag-ampo. Klaro-klaro lang pag-istorya. Nas gawas ay, way ampo-ampo. Asinso. Nas gawas. Ni dato. Way ampo-ampo. Ni asinso. Way ampo-ampo. Wala noon sila mudato sa kalinaw, kalipay, gugma. Ni dato sila sa kwarta. Nga naman. Unsa ba provisions Ginoo sa Bible? Basahag may Joshua chapter 1. Unsa gisultis Ginoo ni Joshua? Joshua, basaha ang balaod. Pamalandungi akong balaod. Tumana akong balaod para mo asinso ka. Ningon bang Ginoo dito pag-ampo? Wala, uy. Ningon ng Ginoo pag-ampo. Unsa isultis Ginoo? Joshua, pamalandungi akong balaod. Tuni akong balaod. Sabta akong balaod. I-aplikar akong balaod. See? Ang kinabuhi, life is governed by laws and principles. Bisan pag maabdan kag 20 ka tuig sinimba, nya kurap kay ka, di gyud ka masinso. Ang Ginoo mo pasaylo bitaw. Pasayloon man tas Ginoo. Sige. Tanaw na to. Pasaylo bitaw ang Ginoo mo na ngayon manghulam ka ni sister, di na mo ilistan kay mo pasaylo man ang Ginoo. Mao to si sister nagtimaan na. Kining igsuuna ni uhilak-hilak ra ba dayon? Kaya wa kuno siya ikabayad. Nagsalig lang gini siyang born again ko. Usab ni panghulam kay di nagyug kuni pahulmon. See? Wa nay mo duol ni mo nga investor. Nga naman, kurap man ka. Hello? Wa nay mo duol ni mo nga investor, kurap man ka. Giviolate man nimong laws of trust o laws of honesty. Imo man giviolate ay inyong agreement nga mubayad ka. Wa naman ka mubayad, imo man sang gi-thank you kay imo man sang giingnan nga. Ipadaygan ko sa Ginoo. Na mo na diharon. So wana mo invest mo. You see, when a nation is corrupt, tanawa ha, kung ang usa ka nasod corrupt, meaning to say, daghan kay violators mas balaod, we are driving all developments away. Gidrive ni mo developments. Development, mga infrastructure ba? Nga mo anha dia. Uy, bro, mutukod ko diya. Dindot kayo mga digis. Uy, walay mutukod. Uy, ano man? Mangayo man ang gobernador. Mangayo ang congressman. Mangayo ang mayor. Mangayo pang konsihal. Pagkabot sa barangay kapitan, mangayo. Pingon ka. Patay kung negosyo ni nahurot ng pangayo. Padilang ko diya sa inyo, ha? Uy, kadagang kayo mangayo. Puti madaghan na mangayo. So, when a nation is corrupt, we are driving all prosperity away. When a nation is corrupt, we are driving all developments away. But when we follow the laws and when we impose the laws, sultian ta mo, daghan kay mo invest sa imong kinabuhi. Nganong gipugnan mas Ginoo nga way development o way prosperity sa imong kinabuhi? Kurap man ka. Sikag pa ngayon, Lord, tagay lagi ko, Lord. Promise, Lord, promise. Promise, Lord, magtuman na yung ko, Lord. Sige, promise. O nag-iingon nila, promises are made to be broken. Sige, promise. Awa na, di na mutubag ang Ginoo ni mo. Kurap man ka, di magkakamutuman ng sabot. Kuha ko ninyo mga igsoon. O na hinungdas kalisod. So we have to study the Bible. Ito na itong Biblia, not for devotion. We have to study the Bible para unsa man. To know the laws of God. Nga naman, laws protect us. Usbo na ko. Muna yung nagkanindot, laws protect us. Laws gives us security. Outs mo na ko, laws protect us, laws gives us security. Laws gives us prosperity. Huh? Sige, sultin Joshua. Sige, sultis Ginoon Joshua. Joshua, pamalandong sa akong balao, Joshua. Pareha tong bata ba? Na ako'y amigo. Ako'y nagbautismo yun. Card reader. Grabe, basa ka mo, basa card, nga naborn again. Naborn again. Grabe kayo mo gamit ang card. Pero naborn again ha, naborn again. Akong gibautismohan dito sa Lisay. Bayot siya, pero grabe kay gugmas Ginoo. Yun siya pastor. Na nagpa-reading sa ako, pastor.
Ko ay naka na reading ha. O lagi pastor di na ko ani pero katawa lang ko pastor ba kay na nagpa-reading sa ako nurse. So, pag-reading na ko pastor. Grabe, pasar ka, grabe kayo. Take one lang, pasar ka nurse. Ang gibuhat niya, kay pasar naman siya. Wala siya magtuon. Wala siya magtuon. Karlon, kay pag-take na sa exam, hagbong mo siya. Suko kay sa card reader. No, tarot yun. Suko sa card reader. Di, gipabangka sa bali sa card reader. Saksak. Hanig. Wa sa mutugan. Diin sa gikan, pag-ana sa card. Oh, Boracay man lagi ka. Oh, Palawan. Naghaliday man lagi ka dito. Imbis magtuon ka. Nasakpan sa card reader. Di ka, kapasar ka. Naghaliday man ka. See, kita mo, if we know the laws, we don't need prophets. Di nakakinalang propita kung kahibaw kas balaod. Pakiton ko ni mong tao nga kusog ka istanan mo inom. Oy, sayon na kayo na ipropesiya. Brad, sultian ti ka Brad, di ka magdugay Brad. Layo na kayo 50 anyos mo, mamatay ka kung dili sakits atay, sakits tinay. Unsa man na akong pagpropesiya niya? Tingog na sa Ginoo o sentido ko muna nako. Tungod siyang pagtuman sa, tungod siyang dili pagtuman sa balaod. Mo na tumantayan mga propesiya ron. O, ni propesiya na mapot sa kibuloy. Ningon siya, delikado ang globe. Akong gipropesiya, nga masirado ang globe. Natural, masirado ang globe. Upil dito. Daghan naman kompetensya mo, son. Una siya kanabitaw, minaro, nga propesiya. Kung ikaw kahibaw ka sa balaod, di na ka kinahanglan pagpropita. Nga naman, kahibaw kag unsay resulta sa imong gibuhat. Mo na nakanindot sa balaod. Muna nakanindot balaod. Nga naman, sa ako nagkikaingon, naya ginuwi. Success is predictable. Ay, mo kalimutan na ha. Success is predictable. Predictable na success. Anong ingon mo kung predictable na success? If you know the laws, you will be successful. Bawa ka, unsa mo pa-predict sa success nimo sa eskwela? Sa yun, kaya predict ng success sa eskwela. Pagtuon yung maayo. Pagtuon yung maayo. Pasag yung maayo. Paminaw yun. Muna balao diha. Hello? Ang success sa usa ka liso, baliko na ko ha. Ang success sa usa ka liso, narasod niya. All the laws, baliko na ko, all the laws needed for a seed to become a tree are built in. Usmo na ko ha. All the laws nga gikinahanglan sa liso para mahimo siyang successful nga kahoy, built in sa sud niya. Same thing with us. Ang ato pong success na to ha, built in po. Built in. Ang law of germination. Balik ko na ko law of germination. Law of germination. Kana bitaw, balaod. Nga mutubo ang usa ka liso. Nasod sa liso. Kinahanglan na nato ituman ang balaod sa liso mga ison para mutuman siya. Butang nimo siya diri, mutuman siya dili. Dili nga naman. Violation man as balaod. Di mo successful ang liso kung ibutang nimo ibabaw sa lamisa. Dili. Di man na. Violation man as balaod. Ang law of germination sa sod niya, dili man na ma-activate o di mo siya ibutang sa saktong environment. So, he needs to be in the right environment. Law number 2, ang liso, kinahanglan ibutang sa right environment. So, we need to understand also the law of environment. So, kinahanglan ibutang nimong liso, saktong environment, itisok nimo siyuta. Kita pod, our capacity to succeed and be successful in life depends upon our understanding, submission, and obedience to the laws of God nga naa sa sod nato. So, ito para successful ta? So, may gibuhat sa mga tao nga ni abot mas buwan. Kita mo na, ang pag-abot sa tao sa buwan, success na. Nga sa imo man siya successful, nga abot man siya sa buwan. Na-discoveryhan man yung laws of mathematics ug ang laws of physics. Pag-discover na sa laws of mathematics ug laws of physics,
Mabutangan nag pila ka adlaw, pila ka oras, pila ka minuto, pila ka segundo, tugpas sa buwan. Sa yunan nga, 0-0. Ngilngi kay mathematical equation para kikinahanglan sa tao, para mutugpas sa Mars of sa buwan. Nagkinahanglan, nagngilngi kayo nga, understanding sa mathematics o physics. Ang kinabuhi, kung wa kay kalibutan, sa balaod, tagap-tagap. Mas muna ko, ang kinabuhi, kung wa kay kalibutan sa balaod, if you don't know the laws and principles of the Word of God, tagap-tagap imong kinabuhi. Mo na moingon ko, ignorance produces guessing or guesswork. Ignorance produces guesswork or guessing. Knowledge of the laws and principles, it produces boldness. Nga naman, kay baw magkaku sa resulta sa imong gibuhat. Moingon ka, muklik ha nino? Dili ka moingon muklik, kahipog yung ka nga. Kung imo ni buhaton, mao ni resulta. So, in other words, success is predictable. Failure also is predictable. Failure is predictable. Predictable ang failure if you don't know the laws. Kusog kayo sigarilyo. Kusog kayo mo inom. 14 anyos pa. Sayon ka na propisay. Kugihan kayo mo to. Kugihan kayo mo mutuon. Bright kayo. Sayon kayo propisay. Pagtanaw ni mo nga, bright kayo. Kugihan kayo. Pero bugo sa love life. Sayon kayo propisay. Dahil, asinso ka sa imong panginabuhi. Mauni, ma-professional ka. Pero sa imong love life, di ko kasiguro. Okay, mauni mo na. Ano ningon magkadili kasiguro? Bugo man siya sa love life. So, sayon kayo propisay ang tao. Di na mo. Bitaw na magtanaw kong tao. So, niliga gini pastor. Uy, grabe si pastor mo. Anay mo advice. Mabulsay ko. Ano di mabulsay? Mapurti naman taon naghanan ako prinsipyo na hibawaan. Sulti sila pastor. Mauni pastor. Akong mauni siya. Mauni siya. Nahitabo sa imong kinabuhi. Hala, nataganan lagi ni mo. Nataganan lagi ni mo, pastor. No? Kinaiya pa lang ni mo. Nakahibaw na kong nagtuman bakas balaod. Wa! Mahibawaan na sana kung nabagay kalisod agian sa kinabuhi. Wa! Kung di ka kamaong mo paubos, sa ato pa na kay problema sa kinaiya. Kung di ka kamaong paubos, sa ato pa na kay problema sa kinaiya. Kung na kay problema sa kinaiya, nagpasabot na siya nga magkalisod-lisod yung kas pangwarta. Nagpasabot na siya, magkalisod-lisod yung kas pangwarta. Ano man? Di magkamaong paubos. See? Nayon si Kisultin David, nindot kay Kisultin David. Gipamalandungan ako ang imong balaod, O Dios. Basahan ang Salmo o Proverbio, Portigyon. Gikwintas nako ang imong balaod, O Dios. Unsa gikwintas ni David? Ang tradisyon, dili oy, ang balaod Ginoo. Gikwintas nako Ginoo ang imong mga prinsipyo, ang imong mga balaod. Gipamalandungan ako imong balaod, Ginoo, imong pulong adlaw gabi. Sayo na gana. Pamalandungan niya adlaw gabi. So, when we put the law in its proper perspective, sabtan nimo nga ang imong success, ang balaod nga mahimo kang successful, built-in sa sod nimo. Laws are given to guarantee success. Ay, mo kalimutan na. Laws are given to guarantee success. Yun sa mana, nganong successful man ang cellphone? Nay principle diha, nay laws nag-govern na. Nganong ang atong biyahe pa dong sa Cebu, maglakaw ra magkabayo. Pero karon ngilngig naman kayo. There are laws and principles behind that one. Nganong naabot man ang tao pa dong sa buwan? There are laws and principles behind that one. Nganong successful man si Kuan, wa mo ta na mo to Ginoo, wa lagi mo to Ginoo, eskwela magtarong. See, kita ka? Kunya nga naman to lagi siya. Wa man to eskwela tarong. Dato pa lagi gapon. Negosante man siya. Okay, nahibaw man siya sa pamalaod sa kwarta. Wa siya grado, pero kahibaw siya sa duwa sa kwarta. Ha? Kasi kita mo, kahibaw siya nga ang kwarta na ikinaiya. Hindi na ni mo rindahan sa balaod. Ha? Hindi na sinimo siya rindahan sa balaod mga ison sa tigom. Oh. Patuyangan na ni mo siya kinaiya. Ganahan ka na siya, palit-palit bisan kinsa. Bisan asa. Lami lagi to no, palit dito, lami lagi to. Wala, nahurot na ay. Nugawa, uy, wa pumapit sa 30, nahurot naman. Hurot naman, uy, grabe ka ayo ay. Every business
sultian ta mo. There are laws involved. Nya kay mga Christian lawbreaker man. Nya aside sa lawbreaker kusog kay mo ampo. Unya kay kini laging ampo nagtuo ta nga ang pag-ampo mo shortcut sa tanan ba? Una nahitabo. The longest way to success is the shortcut. The longest way to success is the shortcut. Ganahan ta shortcut mo na atong tinda ato ibutang babos altar na atong apuan. Lord, mahalin unta ni Lord, baluoy ka Lord. Ganahan, Lord, tagbuha akong panginahanglan Lord, sige violates balaod. Tagbuha akong panginahanglan Lord, nga manghulam ka wa ilis-ilis. Kinsa man mo pahulam nimo kusab? Ha? Tablahon pa di mo imong kanegosyo. Wala na. Ano, pero kasaligan ka. Ha? Mo na mga igsoon, gikan karon. Ang kausaban sa Pilipinas, kausaban sa atong pamilya, kausaban sa atong syudad, nagsugod sa tuwa. Lakaw ka pa dong, Ricardo, ako giliksyon gyud ko sa Ginoo, ginang ko sa Ginoo, kanang imong paglabay basura. Corruption na. Corruption. Wa ka magtuman sa balaod and you are not inviting good karma sa imong kinabuhi. Ha? Labay nimong basura. Tak, unsa man na, gamay ra kayo na. Gamay ra kayo. Ang usa ka nasod mga ison nga nagsalig sa tourism. Nangoy nabasahan ba nga story? Usa ka nasod nga nagsalig sa tourism. Grabe kay boom, kay daghan kay mamisita ang mga foreigner. Daghan kay foreigner. Grabe kayo, invest ilang mga kwarta, bisita sa ilang mga tourist spots nila, daghan kayo, naamay namatay. Nyawa masulbad. Nya gisudlan mga hudlom, sudlan mga tulisan ug mga mangunguot. Putin daghana mangunguot. Drop ang ilang income. Nga naman, wa na may ni-invest. Ita for example, Stir Marga na hotel. Negosyo ni Stir Marga hotel. Ya kidaghan man kay siya violators balaod sa iyang hotel niya. Sa unsang pamaagi, nindot iya serbisyo, wapo kay, way problema. Nindot kay ang pagkaon, nindot kay limpyo kay ang hotel. Karon kay ang housekeeping na may kawatan. Sus, inig-review sa website. Ay na mo balik sa Margas Hotel. Kay, grabe ang ilang housekeeping. Kawatan kayo, labanan pag sa administrasyon. Ay na mo check-in niya. Kay inyong mga laptop, mga wa. Patay, wa na. Nga naman. Drop imong pangita. Nga naman. Na may violator, na may kawatan. Karon, walay kawatan. Way kawatan. Nindot kay serbisyo. Way kawatan. Nindot ang serbisyo. Nindot ang hotel. Karon kay ang housekeeping. Dili kawatan. Hugawan mampod. Sus, ang tae dito sa bawol. Wa man mataro plus. Unya, gipasudlan ang guest. Unya, pagkagabi. Daghan makikukok. Naglupad-lupad. Nalisang ang guest. Tingon ang guest. Ay namog check-in diha. Kay hugawan kay admin. Ingunta nga, mo niya mong kuming kami, kasabaan man hinoon mi. Ningon man hinoon, nga limpyo ko nilang hotel. Sus, daghan na rabag ilaga, rabaog ka ng, kita mo. Sa atong kinabuhi, maupod. Hugawan gani ka, why mo invest ni mo? Kawatan gay ka, why mo invest ni mo? Wa gani, klaro imong service, why mo invest ni mo? Di gay ka kamaumutuman sa balaod, in other words, kurap gani ka, walay mo invest sa imuha. See? Laws are given to guarantee our success. Ang atong balaod nga gikinahanglan para mahimutang successful mga igsoon, balaod ra gis Ginoo ay naginagdugangi. Ay nagdugangi para sa mga parasiyo. Tumanong lang nato. Unsa may gisulti ni? Unsa may gisulti ni Jesus? Gisumada niya balaod. Ang napo, gihimo niya duha. Higugma ang Ginoo, tibok ni mong hunahuna, tibok ni mong kasing-kasing, tibok kusog. Higugmaay mo silingan, kanara. Ay naglisod-lisura, kaya ang tinuod na higugma sa silingan, di na mangawat. Ang tinuod na higugma sa silingan, mo respeto sa isig katao. Ang imong gugmas, Ginoo. Mo na sekreto, mga igsoon. Mo na sekreto sa atong asinso, kung nahigugma ka sa Ginoo. Kalimti ng imong pag-asinso, ayaw pag-ampo o pag-asinso. Pag-ampo sa Ginoo. Kung nagkinahanglan kag guidance, nagkinahanglan kag supply, healing, dili healing imong gikinahanglan. Kung napuno ng tao problema, grabe na kay problema,
Dili solusyon siyang problema ang gikinahanglan sa tao, ang gikinahanglan sa tao Ginoo. Ngano man? Kaya ang Ginoo di na pwede buwagon sa solusyon. Di pwede buwagon sa healing. Di na pwede buwagon sa imong panginahanglan. Kung naan imong Ginoo, naan imong tanan ang tubag sa imong sitwasyon. Samtan ko ni mga ison. Samtan na to. So kung nindot ang grasya, oy 40 po nindotas balaod, oy. Ayok sundang balaod sa pagtuon, di ba hagbong ka. Ayok sundang balaod sa honesty o faithfulness. Tanaw na itong nabay mo salig sa imo. Unsa ka nindot ang grasya mga ison, nindot sa balaod. Wala na gihatag ang balaod sa Ginoo para atong buakon. Kung dili gihatag na sa Ginoo para sa atoa, para mo asinso ta, pinaagis pagpamalandong, pagtuon pulong sa Ginoo. Manindog ta alas pagtapos. Amahan, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong gipaabot kanamo ining kabuntagon, Amahan. Salamat kay Father God nga ikaw padayon ka nakiistorya kanamo. Salamat kay Father God nga imo ming ipasabot sa yano nga pagsabot unsa ang grasya ug unsa ang imong balaod, Amahan. Among gibalik kanimo, Amahan, tanan og pagpasalamat ug gitugutan namo imong Holy Spirit, Father, nga padayon ni makiistorya ug magpasabot kanamo. All glory and honor, Father God, belongs to you alone. In your name, amen and amen. Daghan patang hisgutan sunod ha. Balaod niya po grasya. Ito na hisgutan. Okay. May buntag sa tanan. Lingkod sa ta para sa itong announcement. Ang mga bata, na yung mga sponsor na aslay picture taking karong maabot huibis. Uy, Gil, basta. May buntag na, Gil. Sige, Gil. Maayo. Hindi sa ibig. Basaan siguro.